Isang mapagpalang araw, Sir Eric. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mang Toto. 55 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa Bambang sa lungsod ng Maynila. Kasama ang bunso kong anak at mga apo. Iniwan na kasi ako ng aking asawa. Nakamamatay lang noong mga nakaraang taon sa sakit na kanser. Kahit matanda na ako at malapit na sa huling pahina ng aking buhay, ay matalas pa rin ang aking pandinig at malinaw pa rin ang mga mata. Bagamat dala ng katandaan, ay hindi na maiwasan na humina ang aking mga tuhod. Marahil kinakalawang na ang aking mga hita dahil sa matagal na panahon na paglalako ko ng mga gulay at kalamansi noong aking kabataan kasama ang aking butihing ina. Pati sa kasalukuyang panahon ay pagtitinda pa rin ng mga gulay at prutas ang aking pinagkakakitaan dito sa Maynila. Kahit na may sarili ng pamilya ang aking mga anak. Tubong Antiki pala ako at doon ako namulat at nagbinata sa bahaging Kabisayaan. Napadpad ako dito sa Maynila noong may sarili na akong pamilya, kung saan malalaki na ang aking mga anak. Ngayong kasalukuyan, tanging mga apo ko lamang ang aking nakakasama. Dahil patay na nga ang aking may bahay. Abala din sa pagtatrabaho ang bunso kong anak, pati ang kanyang asawa. Ang ibabahagi kong kwento ay hango sa naging karanasan ko noong aking kabataan. Isang karanasan na kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan. Naganap ang pangyayaring ito sa mismong lugar na aking pinagmulan, sa isang liblib na baryo sa Antique. Ka-Eric, bali ang panganay kong apo ang sumulat nitong liham habang kinikwento ko sa kanya ang buong detalye ng aking talambuhay. 1983, Antique. Sa panahong ito ay nasa 15 anyos pa lamang ako. At isang binatang may malaking obligasyon na tulungan ng aking mga magulang na kumayod araw-araw. Pagtatanim ng mga gulay ang aming pinagkakakitaan. Ang mga inaani naming sariwang mga gulay ay inilalako namin ni Nanay Nida. Kadalasan, naglalako kami sa mga karatig baryo at nilalakad lang namin yon. Minsan kasi ay hindi napapansin ng aming mga paninda kapag naglalatag kami sa palengke, sapagkat marami kaming kakumpetensya. Noong mga panahong kasing yun, Sir Eric, ay siksikan ng mga nagtitinda ng mga gulay sa labas ng palengke na walang mga sariling pwesto. At masasabi kong maganda ang kanilang mga tindang gulay kumpara sa mga paninda namin. Simpleng magsasaka lang kasi ang aking tatay. Maliit lang ang aming pinagsasakahan at kulang kami sa mga abono. At kung ihahambing ang mga inaani naming mga gulay sa ibang mga farmers, ay masasabi kong reject ang aming mga tinda. Imbis na makipagkumpetensya kami sa ilang mga vendors, ay mas sinangad na lamang namin ni Nanay Nida na maglako sa mga karatig baryo. Ang matinding init na sikat ng araw na nakakapaso sa aming mga balat ay tinitiis namin ng aking ina. Mapaubos lang ang aming mga nilalakong mga gulay na nakalagay sa malaking basket na gawa sa balat ng kawayan. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Hindi ako nakapag-aral at hindi ko rin naranasan na makatungtong sa unang bahagi ng elementarya. Hirap nga akong bumasa at kumabisado ng letra. Pati sa pagsusulat ay masasabi akong tanga. Gayunpaman, sa murang edad ko, ay natuto akong magbilang ng numero gamit ang aking mga daliri. Kaya kahit papaano ay marunong akong magbilang.
Nagsusumikap ako na matulungan ng aking mga magulang sa paghahanap buhay para mapag-aral ko ang dalawa kong kapatid na kapwa babae. Hindi ako makakapayag na matulad sila sa akin na isang mangmang at walang pinag-aralan. Sir Eric, hindi lang kami ang nakakaranas ng matinding kahirapan, kundi pati na rin ang ilan naming kababaryo na umaasa lamang sa mga inaaning mga gulay. Ang ibang pamilya naman ay umaasa din sa magandang panahon dahil karamihan sa taga-baryo ay pangingisda ang pangunahing kabuhayan. Kapag pangit ang klima ng panahon, ay kaunti lang ang nahuhuli nilang isda. Ganun ang batas ng karagatan. Nay, masama po ba ang pakiramdam mo? Simula kasi nung umalis tayo sa bahay, walang tigil ka po sa kakaubo. Magpahinga muna tayo saglit, Nay. Doon sa lilim ng puno. Nangangambang tanong ko sa aking ina na sinusumpong ng malalim na pag-ubo. Malayo na noon ang aming nilakad patungo sa kabilang baryo para maglako ng mga gulay. Mabuti pa nga, anak. Magpahinga muna tayo saglit. Medyo masama talaga ang pakiramdam ko. Pero wag mo na akong alalahanin, anak. Maayos lang ako at kaya ko pang maglakad ng malayo. Ani Nanay Nida at matipid na ngumiti. Tumungo kami sa lilim ng malaking puno ng talisay at naupo sa isang nakausling ugat. Noong makaupo kami, mabilis kong kinuha ang sisidlan ng baon naming tubig para painumin ng aking nanay na maibsa ng kanyang uhaw. Nakiusap ako dito na ako na lang ang mag-isa ang maglalako at umuwi na lang ito sa aming bahay para magpahinga. Naaawa kasi ako sa aking Nanay Nida na kahit hindi maganda ang kanyang pakiramdam ay pinipilit pa rin magtinda. Maitaguyod lang ang aming pamilya. May mga pagkakataon ngang tinatago nito ang tunay niyang emosyon. Pinipilit niyang ngumiti sa aking harapan na taliwas sa emosyon ng kanyang mga mata. Nahalatang may iniinda itong sakit. Maipakita lang na hindi ito pinanghihinaan ng loob. Habang nagpapahinga kami sa lilim ng puno, ay biglang may napadaan na ilang kabataan. May mga bitbit silang mga bag at basket na puno ng sisidlan na naglalaman ng mga pagkain. Tingin ko, tutungo ang mga ito sa dagat upang maligo. Tinanong sila ng aking ina kung maraming kabahayan sa kanilang pinanggalingan. Hindi kasi namin masyado kabisado ang buong pasikot-sikot sa unang baryo na aming pinuntahan. Ang ginagawa lang namin ni Nanay Nida ay tinutumbok ang diretsong kalsada sa nasabing baryo dahil may mga kabahayan namang nakatirik doon. Nagwika naman ang grupo ng kabataan na maraming nakatirik na kabahayan sa kaliwang kalsada dahil taga rito lamang ang mga ito. Anilay, pupunta raw sila sa isla para mag-outing. Matapos naming magpahinga ng mga panahong yun, ay muli kaming naglakad patungo sa tinurong daan ng ilang kalalakihan na medyo hindi naman nalalayo ang edad sa akin. Tila biyaya ng may kapalang pinuntahan naming sityo dahil maraming ang bahay kaming natatanaw nung makapasok kami sa kanilang balwarte. Bawat nakatirik doon na kubo ay inaalok namin ng mga paninda naming gulay. Sa awa ng Diyos, kahit paano ay bumibili naman ang bawat pamilyang naninirahan doon hanggang sa mapaubos namin ni Nanay Nida ang aming paninda. Malapad ng ngiti ang gumuhit sa aking labi dahil makakauwi kami ng maaga bago sumapit ang tanghaling tapat. Maaga pa lang kasi noon ay umaalis na kami sa bahay para maglako. Hindi naman pwedeng sumama ang aking tatay Ambo
dahil ito ang nag-aasikaso sa aming munting taniman. Kakarampot lang kasi ang lupa na aming pinagsasakahan at hindi rin namin sarili ang lupa. Gayunpaman, kahit pagod kami sa paglalako at naubos ang aming mga panindang gulay, ay hindi pa rin namin magawang sumakay ng tricycle pa uwi sa aming baryo. Ang matitibay na paa ang nagsisilbing pangunahing sandigan na harapin ang pang-araw-araw na hamon sa buhay. Nagbibinata pa lamang ako ay puro nakalyo ang aking talampakan at halos nababalutan ng alikabok at putik ang aking mga paa. Gayon din ang aking ina. Bago kami tuluyang umuwi sa munti naming paraiso, ay dumaan muna kami ni Nanay Nida sa palengke para bumili ng bigas, sardinas at tinapa na kadalasan naming inuulam. Ika nga, masarap ka pares ang pritong tinapa sa ginataang gulay. Bumili din ako noon ng maraming kalamansi dahil sinusumpong nga ng ubo ang aking butihing ina. Noong makauwi kami sa bahay, naabutan naming kumakain na sa hapag sina Tatay Ambo at ang dalawa kong kapatid. Halatang kakauwi lang din ng aking ama galing sa munti naming sakahan. Dahil gutom na rin kami ni Nanay Nida, ay naupo na rin kami sa hapag at pinagsaluhan ng walang katapusang ulam na gulay. Nakakailang subo pa lang ako ay naaalala ko ang mga binili kong kalamansi na malapit na ring mahinog. Mabilis kong kinuha ang supot at dagling hiniwa ang mga kalamunding o kalamansi at inilagay ang lahat ng katas sa pitsel. Nais ko gumawa ng kalamansi juice. Mainam kasi sa katawan ng katas ng kalamunding dahil mayaman ito sa bitamina. Nagsisilbing antibiotiko ang maasim na katas, panlaban sa impeksyon, dulot ng bakterya sa loob ng ating katawan. Dahil marami ang nahiwa kong kalamansi, ay naisipan kong wag itapon ng mga buto, lalo na ang maliliit na mas mainam gawin punla sa pagtatanim ng kalamansi. Minsan na kasi akong nagawi sa bakuran ni Aling Sela at nakita ko kung gaano karami ang mga tanim nitong kalamansi na hitik sa bunga na malapit na niyang anihin sa mga susunod na linggo. Hindi kasi biro ang pagtatanim ng ganitong citrus, Sir Eric. Ang buto kasi ng kalamansi ay namumukadkad ang pagsibol ng binhi sa loob ng 15 araw matapos itong ibaon sa lupa. 18 pulgada din ang sukat ng lalim na pagtatanim nito. Kapag namumulaklak na ang puno, ay ilang buwan din ang itatagal hanggang sa maging bunga. Sa loob ng 2 o 3 taon, ay maaari mo nang anihin ang mga bunga nito. Hindi tulad ng palay na ilang buwan lang ay maaari mo nang i-harvest. Sir Eric, si Aling Sela pala ay matandang dalaga. Nakalapit bahay namin. Ewan ko ba kung bakit hindi ito nag-asawa. Marahil pihikan lang ito sa lalaki. Kasama nito ang kanyang pamangkin na dalaga na si Pepay na inabandona ng kanyang tatay. Namatay ang ina ng dalaga noong sanggol pa lamang ito. At dahil kapatid ni Aling Sela ang ama ni Pepay, ay iniwan ito sa kanyang kalinga ng Ginoo dahil luluwas ito ng Maynila para magtrabaho. Subalit nung nasa Maynila na ang ama ng dalaga, ay hindi na ito nagparamdam at hindi magawang magpadala ng telegrama para kumustahin ang kanyang anak. Hindi rin ito nagbibigay ng sustento na ikinadismaya ni Aling Sela. Bata pa lamang noon si Pepay, buhat ng maiwan sa kanyang kalinga. Ang ginang ang nagbibigay sa lahat ng pangangailangan ng bata hanggang ito ay tumungtong sa hustong gulang. Nabanggit ko ang pangalan ni na Aling Sela at Pepay dahil kasama ang mga ito sa naging karanasan ko at malaki ang naging papel nila sa aking buhay.
Dahil nainganyo ako sa kasipagan ni Aling Sela sa pagtanim nito ng mga kalamansi, ay naisip kong itanim ang mga buto para magkaroon ako ng sariling taniman ng mga kalamunding. Hindi man malaki ang tsansa pero susugal pa rin ako na itanim ang mga buto na gagawin kong punla. Kinahaponan, sumama ako kay Tatay Ambo sa aming munting sakahan. Bitbit ang mga buto ng kalamansi. Hindi ko muna direktang tinanim sa lupa ang gagawing binhi. Pagkus, tinanim ko ang mga ito sa mga sirang sako na nilagyan ko ng lupa. Makalipas ang 2 linggo, ay nabuhay ang mga tinanim kong buto. Kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon na ilipat ang mga ito sa lupa at itanim ng pahilera sa aming latian. Araw-araw, Sir Eric, ay ganoon palagi ang senaryo ng buhay ko. Matapos naming maglako ni Nanay Nida, ay binubuhos ko ang mga natitirang oras sa aming taniman. Palagi akong nagsisiga ng mga tuyong dahon at sanga para pausukan ang aming mga pananim. Isa kasing alternatibong pamamaraan ng pagpapausok para mas mabilis mamulaklak ang mga tanim naming mga gulay. Isang gabi, habang naghahapunan kami, ay biglang dumating si Aling Pepay na may bitbit na mangkok na naglalaman ng ulam para ibigay sa amin. Sinadya talaga ng ginang pumunta sa amin dahil hihingi ito ng pabor sa aking mga magulang. Matapos kasi ibigay ng ginang ang ulam, ay nakiusap ito sa aking ina kung pwede raw kaming tumulong ni Tatay bukas sa pag-aani ng bunga ng kalamansi. Anito, babayaran na lang niya kami kapag naibenta na nito sa pamilihan ng mga sariwang kalamunding, Sir Eric. Yun kasi ang unang pagkakataon na mag-harvest si Aling Sela ng mga kalamansi dahil matagal nga itong mamunga. Sabi pa umano ng ginang, hindi nito kayang gawin mag-isa ang bagay na yon, kaya humihingi siya ng tulong sa amin. Pumayag naman si Nanay Nida sa pakiusap ng ginang sapagkat nagkataon na ubos na rin ang mga nilalako naming mga gulay na mismong tanim namin. Tuwing nauubusan kami ng ititinda, ay umaangkat kami sa ibang mga magsasaka sa aming baryo at minsan na may naglalako ng mga kakanin. Sir Eric, hindi ko sukat akalain na sa mismong araw ng pag-aani ay mararanasan ko ang nakakagimbal at nakakapangilabot na senaryo na makainkwentro ang nilalang na tinatawag na aswang kasama ang dalagang si Pepay. Kinaumagahan, sa bawat tilaok ng mga manok sa buong paligid, ay nagtitipon-tipon na kaming pamilya sa hapag para sa aming hagahan. Maaga kasi kaming nagising noon dahil tutulong din sa pag-aani ang 2 ko pang kapatid na babae. Susunod na lang sa amin si Tatay Ambo dahil kailangan muna nitong bisitahin ang aming taniman para diligan ng mga bagong tanim na gulay. Nang sumapit ang bukang liwayway, nagmamadali kaming tumungo sa bahay ni Aling Sela. Medyo marami din ang mga puno ng aming pagpipitasan, kaya tingin ko'y aabutin kami ng hapon at ilang sako din ang aabutin nito. Bago dumating si Tatay sa bakuran ng ginang ay 1 sako na ang aming napitas. Masaya ako noon habang nilalagay ang mga sariwang kalamansi sa sisidlan dahil katabi ko si Pepay, ang dalagang palihim kong hinahangaan at hindi magawang sabihin ang tunay kong nararamdaman. Kapag sinusulyapan ko ito ng malapitan, ay lumilitaw ang tunay nitong simpleng kagandahan. Sir Eric, tama nga ang kalkula ko. Buhat nang magsimula kaming mamitas ng mga bunga ng kalamansi. Dahil mag-aalas 4 pa lamang ng hapon ay naubos na naming pitasin ang mga ito. Sagot na rin noon ng ginang ang aming merienda at tanghalian
Pepay, halika nga dito. Uutusan kitang bumili ng bigas at karne sa palengke. At saka huwag mong kalimutan bumili ng saba para sa lulutuin kong nilaga. Dinig kong utos ni Aling Sela sa kanyang nag-iisang pamangkin. Nais kasi ng ginang na muli kaming magkasalo sa hapunan sa mismo nitong bahay bilang pasasalamat. Nangako kasi si Aling Sela na babayaran na lang kami kapag naibenta na nito sa merkado ang mga kalamansi. Pepay, gusto mo samahan kita pamuntang palengke? Nahihiyang wika ko sa dalaga. Mabuti pa nga anak, samahan mo si Pepay para ikaw na ang magbitbit ng mga bibilhin niya. Ani Nanay Nida. Natuwa naman ako sa sinabi ng aking ina. Dahilan para pumayag na rin ang dalaga at si Aling Sela na samahan ko ito. Katahimikan ang namamagitan sa amin habang marahan kaming naglalakad sa malubak na kalsada. Naggalat at magkahalo sa kabilang daan ng mga talahib at ligaw na halaman. Nagsasanghaya din sa amin ang mga makukulay na taluttot ng bulaklak sa luntiang mga dahon. Gayunpaman, kahit na mahigit 1 kilometro ang aming lalakarin na umaabot sa 15 minutos na paglalakad, ay baliwala lang ito sa akin dahil sanay ako sa ganitong senaryo. Maliban na lang sa dalaga na tila halatang mabilis makaramdam ng pagod, lalo't pagdating sa matarik na daan. Noong makarating kami sa palengke, ay agad na bumili ang dalaga ng mga inutos sa kanya ni Aling Sela. Pareho kaming nilamon ng hiya nung kunin ko sa kanya ang 2 plastic bag na naglalaman ng bigas, karne at saba. At dahil yun lang naman ang binili ni Pepay ay nagmamadali na kaming bumalik at baka abutan kami ng dilim. Nag-aagaw na kasi ang dilim at liwanag noong lisanin namin ang palengke. Subalit nang makarating kami sa tarangkahan papasok sa aming lugar na medyo malayo pa sa kabahayan, ay isang matandang babae ang aming nakasalubong. Bitbit ang isang basket na naglalaman ng napakaraming longganisa. Hindi pamilyar sa akin ang mukha ng matanda at tingin ko'y nagmula pa ito sa ibang baryo para maglako ng kanyang mga paninda. Magandang hapon sa inyo mga iho, iha. Gusto nyo bang bumili ng longganisa? Bagong gawa ko lamang ito. Pag-aalok sa amin ng matandang babae. Pasensya na po la, pero wala po kaming pambili ng inyong paninda. Kung gusto nyo po, sumabay kayo sa amin, papasok sa aming baryo. Tingin ko may mga bibili ng paninda mo. Wika ko sa matanda. Galing na ako sa looban, kaso hindi ko na pinasok ang pinakaloob dahil medyo malayo. Sige na, bumili na kayo. Mura lang ang tinda kong longganisa. Pagpupumilit ng matandang maglalako. Wala po talaga kaming pera, Lola. Maiwan ka na po namin kasi nagmamadali kami ng kasama ko at baka abutin kami ng gabi sa daan. Tugon ko ulit sa matandang babae. Sir Eric, sadyang makulit talaga ang maglalako ng longganisa. Dahil nung ihahakbang na namin ni Pepay ang aming mga paa, ay hinarangan nito ang aming daraanan at may kinuhang supot sa loob mismo ng basket. Noong buksan ng matandang babae ang takip ng sisidlan, ay umalingasawang napakabahong aroma ng lutong longganisa. Anito, tikman daw namin ito at pinagmamayabang na masarap ang kanyang pagkakagawa. Muli kong tinanggihan ang alok ng matanda noong itapat nito sa amin ang hawak niyang sisidlan, dahilan para kumunot ang noo nito at tinignan kami ng masama. Subalit nagulat na lamang ako nang dumampot ng 1 pirasong longganisa si Pepay.
Nito, nais daw niya itong tikman dahil natatakam siya sa amoy nito. Sa puntong yun, gumuhit ang kakaibang ngiti sa labi ng matanda. Mabuti ka pa, iha. Hindi mo tinanggihan ang alok ko. Sige na, iha. Tikman mo na ang gawa kong longganisa. Wika na pag-iinganyo ng matandang maglalako sa aking kasama. Balak ko sanang pigilan si Pepay na huwag kakainin ng bigay ng maglalako. Pero huli na ang lahat. Dahil mabilis nitong nilantakan ni Pepay. At kita ko sa kanyang mukha na nasasarapan ito habang ninunguya. Gumuhit ang nakakapangilabot ng ngiti sa labi ng matandang babae nang masilayan kung paano lantakan ng kasama ko ang longganisa. Masarap ba, iha? Tanong ng maglalako. Opo, napakasarap po, lola. Maiksing tugon naman ni Pepay. Sa puntong yun, ibinigay na ng matandang babae ang mismong sisidlan na naglalaman ng ilang pirasong lutong longganisa na hindi naman tinanggihan ni Pepay. Matapos nito ibigay sa kasama ko ang sample ng kanyang gawa, ay nagmamadali na itong umalis. Nagsisimula na ring dumalim ang paligid, kaya sinabihan ko ang dalaga na kailangan na naming magmadali sa aming paglalakad. Bago kami tuluyang pumasok sa makitid na kalsada, ay nilingon ko muna ang maglalako. Ngunit bigla itong naglaho na labis kong ikinagulat. Habang mabilis ang bawat hakbang ng aming mga paa pabalik sa aming sityo, ay muling kumuha ng isang pirasong longganisa si Pepay at buong isinubo sa kanyang bibig. Napapangiti pa ito habang nilalantakan ng longganisa. Pakiwari ko'y biglang nagbago ang kinikilos ng aking kasama. Napakasarap talaga nitong longganisa, Toto. Ayaw mo ba talaga itong tikman? Ani Pepay, at inaalok akong kumain na tinanggihan ko naman. Kabilin-bilinan kasi sa akin ng aking mga magulang na wag basta kumain ng bigay na hindi naman kakilala. Kinakabahan kasi ako noon, Sir Eric, na pagsabihan ng dalaga at baka magalit ito sa akin, lalo pat may gusto ako sa kanya. Ang labis na nagpagulantang sa akin nung huminto si Pepay sa paglalakad at umupo sa lupa, kasabay ng pagpatong nito ng sisidlan sa magkabila niyang hita. Namilog ang aking mga mata ng sunod-sunod na lantakan nito ang longganisa, hanggang sa maubos niya ito. Napansin ko ang pagngisi nito matapos kainin lahat ang bigay ng matandang babae. Matapos nitong lantakan ng ilang pirasong longganisa, ay tumayo ito at tahimik na naglakad na parang hindi ako kasama. Ang nagawa ko na lamang noon ay ang bumuntot sa kanya at naging mapanuri sa mga kakatwang kinikilos niya. Toto, saan ba kayo pumunta ni Pepay? Bakit ang tagal ninyo? Bungad na tanong ni Nanay Nida nung makarating kami sa bahay ni na Aling Sela. Nagulat pa nga ako noon dahil hindi pinansin ng dalaga ang kanyang tiyahin at dumiretso ito sa loob ng kanilang bahay na labis namang ipinagtataka ng ginang. Binigay ko ang 2 supot kay Aling Sela at mabilis itong tumungo sa kusina para magluto. Nakasaing na rin ang ginang, kung kaya't ulam na lang ang kanyang lulutuin para sa aming hapunan. Nang makapasok ang ginang, dinig kong tinawag nito ang kanyang pamangkin. Ngunit walang naging tugon ng dalaga. Para ba itong nagbibingi-bingihan at nagmistulang pipi? Sinipat ko ng tingin si Pepay na tulalang nakaupo sa silya habang nanginginig ang mga kamay. Hindi naman ito pinansin ni Aling Sela dahil abala nga ito sa kusina.
Hinayaan na lamang nito na nakaupo ang kanyang pamangkin sa silya dahil alam nitong napagod ito sa mahabang paglalakad. Lalo't tumulong din ito kanina sa pag-aani ng mga bunga ng kalamansi. Makalipas ang kalahating oras kung saan tapos na sa pagluluto ang ginang, ay tinulungan na rin ito ni Nanay Nida sa paghahanda ng mga pagkain sa hapag. Sa mga sandaling yun, nakatuon lang ang aking paningin sa dalaga para obserbahan ito. Pati ang dalawa kong kapatid ay nakaramdam ng takot kay Pepay dahil tahimik itong tumatawa at minsan nginangat-ngat ang mga kuko sa daliri. Pepay, anong nangyayari sa'yo? Bakit mo nginangat-ngat ang mga kuko mo? Masama ba ang pakiramdam mo? Usisang tanong ni Aling Sela. Matapos nito ihanda sa hapag ang mga pagkain. Iha, halika na dito at kakain na tayo. Tawag naman ni Nanay Nida na nakaupo sa bangko sa harap ng hapag. Sir Eric, nagulantang kaming lahat nang itulak ng malakas ni Pepay ang kanyang tiyahin na nagsisilbi na rin nitong ina. Dahilan para madapa ito ng patihaya. Matapos itulak ang kanyang tiya, ay tumakbo ito patungo sa kanyang silid at mabilis na isinarado ang pinto. Taranta naman akong tumayo para alalayan na makabangon si Aling Sela. Bagamat natatakot pa rin ako na sabihin sa ginang ang tungkol sa matandang maglalako na nagbigay ng longganisa sa kanyang pamangkin. At baka pati ako ay pagalitan ng aking mga magulang dahil hinayaan ko lang nakainin ni Pepay ang bigay ng matandang babae. Tumungo si Nanay Nida sa tapat ng pinto ni Pepay. Marahang kinatok ang pinto at mahinahon na kinausap ang dalaga. Ngunit wala itong naging tugon sa aking ina. Malulutong natawa ang pinakawalan ng dalaga sa loob ng kanyang silid. Mare, hayaan mo na lang ang pamangkin ko. Baka masama lang ang kanyang pakiramdam. Halika na dito at kumain na tayo. Nahihiya tuloy ako sa inyo, Mare. Ani Aling Sela sa aking nanay. Nakakumbabang balikat na muling tumungo sa hapag ang aking ina at malungkot na tinapunan ng ngiti si Aling Sela. Batid ni Nanay Nida na may kakaiba sa pamangkin ng ginang. Hindi ko alam kung bakit nawalan ako ng ganang kumain ng mga oras na yon. Nakasentro kasi ang aking isip sa dalaga na may kaakibat na takot na sana hindi magkatotoo ang aking hinala na baka nayanggaw si Pepay. Ang malaking palaisipan sa akin kung bakit tila kay bilis kumalat sa katawan ng dalaga ang ginawang pangyayanggaw. Marahil sadyang hindi pangkaraniwang aswang ang matandang maglalako ng longganisa. O di kaya'y mataas ito na uri ng nilalang, pati ang aking mga magulang. At ang ginang ay nawalan na rin ng ganang kumain. Maliban na lang sa dalawa kong kapatid na babae na hindi napigilan ng gutom, lalo't masarap ang ulam. At nauumay na sila sa gulay na madalas naming kainin. Toto, magpaliwanag ka. Ano ang nangyari sa inyo nung tumungo kayo ni Pepay sa palengke? Siguro naman may nalalaman ka sa mga nangyayaring pagbabago sa kinikilos ng pamangkin ng Tia Sela mo. Direktahang tanong sa akin ni Nanay Nida. Ano ba talaga ang nangyari, Toto? Bakit nagkaganon ang aking pamangkin? Segundang tanong ni Aling Sela. Sir Eric, sa puntong yun, wala akong nagawa kundi sabihin ang totoong pangyayari. Malinaw kong inilahad sa kanila ang simula. Sinabi ko na nagsimula ang kakaibang kilos ni Pepay. Buhat ng kainin nito ang bigay na pagkain ng matandang babae na maglalako ng longganisa.
na aming nakasalubong kanina sa tarangkahan ng aming sityo. Pinaliwanag ko din kina Nanay Nida at Aling Sela na balak ko sanang pigilan si Pepay. Subalit huli na ang lahat dahil nagawa na nitong tikman ang lutong longganisa na labis nagpagulantang sa kanila. Toto naman, bakit mo hinayaan si Pepay na kainin ang bigay ng maglalako? Diyos mio por santo naman, baka nayanggaw na itong si Pepay. Palatak sa akin ni Nanay Nida. Tinanong ako ng ginang kung namumukaan ko ang nasabing maglalako. At nagwika naman ako na hindi ko makakalimutan ang kanyang muka dahil kinikilatis ko itong mabuti kanina. Binanggit ko rin na dayo lamang ito sa aming baryo. Tulad namin ni Nanay na madalas dumayo sa ibang lugar para magtinda ng mga gulay. Tama nga ang kutob ko na nayanggaw si Pepay. Marahil isang mabagsik na nilalang ang nagtangkang hawaan kami. Mabuti na lamang at napigilan ko ang aking sarili na tikman ng longganisa kahit natatakam ako ng mga oras na yon. Kaya pala hindi kayang pasukin ng matandang maglalako ang aming sityo kahit parami namang kabahayan dahil sa mga nakatanim na kalamansi sa bakuran ni na Aling Sela. Hindi lang ang ginang ang may taniman ng kalamunding. Pagkus, may ilan ding mga kabahayan na nagtatanim ng ganitong uri ng citrus. Kahit na binata pa lamang ako, ay malawak na ang kaalaman ko sa mga pangontra sa mga ganitong uri ng nilalang. Nung mismong gabing yun, ay tumungo kami ni Tatay Ambo sa kubo ng isang dalubhasang albularyo sa kabilang sityo. Medyo may kalayuan din ang bahay nito dahil nasa dulong bahagi ito ng lambak sa bungad ng kagubatan. Kinuha ng aking ama ang kanyang sundang bilang depensa kung sakali man may makasalubong kaming mga ligaw na mabangis na hayop at mga makamandag na ahas, lalo't matalahib ang aming tatahaking daan. Bitbit ko rin noon ang lumang flashlight o sipat na dibaterya. Nais ni Nanay Nida at Aling Sela na maaga pa magamot ang dalaga habang hindi pa kumakalat sa buong katawan ni Pepay ang likido ng pagkaaswang na hinalo ng nilalang sa longganisa. Anilay, kadalasan na ginagamit sa pangyayanggaw ay mismong laway ng halimaw. Toto, nak, sa ibabang bahagi mo lang sipati ng liwanag. Mahirap na at baka matuklaw tayo ng ahas. Ani Tatay Ambo nung makalampas kami sa hangganan sa aming lugar. Subalit kung saan papasok na kami sa kabilang sityo, ay napansin ko na parang may palihim na sumusunod sa amin. Pabulong ko itong sinabi sa aking ama at nagwika lang ito na hayaan ko na lamang ang mga naririnig ko dahil nasa liblib nga kaming lugar. Hindi tulad sa aming sityo na marami nang nakatirik na kabahayan. Dumating na nga sa punto, Sir Eric, na nakarinig kami ni Tatay Ambo ng mga mabibigat na yabag na may kasamang pag-angil ng isang mabangis na hayop. Inakala pa nga noon ni Tatay Ambo na pangkaraniwang baboy damo lamang ito para hindi ako masyadong mabahala. Ilang minuto pa ang lumipas ay natatanaw na namin ang magkakalayong mga kubo. Alam naman ni Tatay Ambo ang bahay ng albularyo dahil minsan na nitong ginamot ang bunso kong kapatid na pinaglaruan naman ng itim na duwende. Tay, mukhang palapit ng palapit sa atin ang naririnig kong pag-angil. Baka sinusundan tayo ng aswang. Kabadong tanong ko sa aking ama. Toto, basta dumikit ka lang sa akin. Ano mang mangyari ay huwag kang lalayo hanggang sa makarating tayo sa bahay ng albularyo. At saka huwag ka rin lilingon sa likod. Basta diretso lang ang tingin.
Saad naman ni Tatay Ambo at pansin ko na hawak nito ang puluhan ng sundang na nakasukbit sa kanyang bewang habang matuling kaming naglalakad. Lumipas pa ang ilang sandali ay natatanaw na namin sa hindi kalayuan ng kubo ng nasabing albularyo na si Mang Goryo. Sinabihan ako ng aking ama na bilisan pa namin ang paglalakad hanggang sa makarating na nga kami sa bakuran ng matandang manggagamot na mag-isa na lamang sa buhay at wala ding pamilya. Sir Eric, nabulalas pa nga ako noong makarating kami sa tapat ng kural dahil biglang bumukas ang dahon ng pinto at iniluwa doon si Mang Goryo at nagwika na magmadali kami na pumasok sa kanyang kubo. Tila napakalakas ng pandinig at pakiramdam ng matandang albularyo dahil alam nito na may darating siyang panauhin na hihingi ng tulong. Subalit, kinilabutan ako nung sabihin ni Mang Goryo na hindi lang kami ang kanyang bisita dahil mayroon daw kaming kasama na kanina pa nakabuntot sa amin na nagtatago sa dilim. Higit sa lahat, alam din pala ni Tatay Ambo na may bumubuntot sa amin na nilalang at hindi ito nag-iisa. Bagkus, 2 mabagsik na halimaw ang kanina pa sunod ng sunod sa amin. Nagtataka ako kung bakit hindi kami sinunggaban ng mga nilalang nung nasa madilim na bahagi pa kami ng kakahuyan at malalagong talahiban. Ang pagtataka kong tanong sa aking sarili ay nagbigay ng malinaw na kasagutan sa akin nang dukutin ni Tatay Ambo ang ilang pirasong kalamansi sa kanyang bulsa. Hindi ko lubos maisip na may dala pala itong kalamunding na pangontra sa mga aswang. Bagamat humahanga pa rin ako sa kahusayan ni Mang Goryo pagdating sa mga nilalang na nagtatago sa dilim. Dahil napakatindi ng espiritual na abilidad nito pagdating sa mga aswang o anumang elemento na nabubuhay sa mundo. Mabibilang lamang ang mga albularyo na may ganitong katangian sa larangan ng lakas ng pakiramdam. Tinanong kami ni Mang Goryo kung may atraso ba kami sa 2 halimaw na umaaligid sa labas ng kanyang bakuran, sapagkat nagawa pa ng mga ito na sundan kami sa mismong bahay niya. Sinabi ko naman na wala naman kaming inagabyadong tao o nilalang, maliban na lang dun sa matandang maglalako ng longganisa na aking tinanggihan noong alukin ako nitong tikman ng kanyang paninda. Sa puntong yun, naikwento ko sa albularyo ang tungkol sa maglalako na balak akong bigyan ng pagkain na hindi ko magawang tanggapin, dahilan para malaman ko ang buong katotohanan. Sabi pa umano ng manggagamot, kabastusan para sa mga nilalang na naglalako ng mga pagkain ang tanggihan ng kanilang mga inaalok. Nagagalit daw ang mga ito sa taong hindi sila mapagbigyan at nagtatanim ng galit. Matutukoy din ito sa isang malakas na uri ng mga aswang ang palihim na sumusunod sa amin. Ayon na rin sa mga presensya ng mga ito. Napatigil ang aming pag-uusap, Sir Eric, noong marinig namin ang malakas na pagaspas ng hangin na paikot-ikot sa ibabaw ng bubungan, nagawa lamang sa pawid. Mukhang desidido kayong patahimikin ng mga halimaw. Marahil pinipigilan nila tayo na gamutin ko ang nayanggaw na dalaga. Ani Mang Goryo na may mababang tono. Bilib na talaga ako sa matandang albularyo dahil alam din nito ang pakay namin kahit hindi pa namin ito sinasabi sa kanya. Patunay na hindi lang ito basta manggagamot kundi isang antingero. Paliwanag pa ng matanda, marahil nagpapadami ng lahi ang mga aswang na ito dahil nagsisimula na silang manghawa. Sa mga nakaraang mga linggo ay mangilan-ngilan na rin ang humingi ng tulong sa kanya para gamutin ang mga nayayanggaw. At marahil iisang pamilya lamang ang may gawa nito na
malapit nang maubos ang kanilang lahi na animoy pamilyar sa albularyo. Dahil kailangan namin makabalik agad sa aming sityo kasama ang albularyo, ay nakiusap kami kay Mang Goryo na habang maaga pa ay gamutin niya ang kaawa-awang dalaga na pamangkin ni Aling Sela. Ngunit hindi madali para makalabas kami sa kubo dahil may mga umaabang sa aming nilalang. Anito matanda na siya at walang sapat na lakas para makipagsabayan sa mga bangis ng mga halimaw. Ang magagawa lamang nito ay manggamot. Tinanong ni Mang Goryo ang aking ama kung kaya nitong makipagtagisan ng lakas sa mga aswang at kung kaya namin siyang proteksyonan hanggang sa makarating kami sa bahay ni na Aling Sela. At kung hindi naman kami makapaghintay, ay ipagpaliban na lamang namin ito at kinabukasan na lang kami babalik sa aming sityo dahil paniguradong walang laban sa amin ng mga halimaw sapagkat mahina sila sa araw. Mang Goryo, hindi maaaring ipagpabukas natin to. Ikaw na rin ang nagsabi na malakas ang nilalang na balak manghawa ng pagkaaswang. Kung papatagalin pa natin ito, baka tuluyang maging halimaw ang aking kaibigan. Mahina lang ang kanyang katawan, kaya mabilis umepekto sa kanya ang bagay na pagkain na inihalo ng aswang sa kanyang longganisa. Pakiusap, tulungan niyo po kami. Pagmamakaawa ko sa matandang albularyo. Toto, masyadong mapanganib kung babalik tayo ngayon. Siguro makakayanan naman ni Pepay na kontrolin ang kanyang sarili. Pagtutol naman ni Tatay Ambo. Pero tay, nakita mo naman ang ginawa ni Pepay kanina sa kanyang tiyahin. Nagawa niyang sakta ng taong nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanya. Sisisihin ko ang aking sarili kapag napahamak si Pepay. Dahil may kasalanan akong nagawa. Sana maaga pa lang ay pinigilan ko na ito nalantakan ng mga bigay na pagkain ng matandang babae. Pagsusumamo ko sa aking ama. O siya, tama na ang diskusyon niyong mag-ama. May punto naman ang sinasabi ng anak mo. Ambo, kapag hindi nakayanan ng dalaga ang pagkakayanggaw sa kanya, ay maaari siyang mamatay. Bueno, mukhang nais din akong patahimikin ng mga halimaw dahil sa gabal ako sa pagpaparami ng kanilang lahi. Siguro panahon na para puksain ang mga ito sa ating baryo. Ani Mang Goryo, at pinasadahan kami ng tingin ni Tatay Ambo. Bago ito tumayo at kinuha ang isang supot na gawa sa tela na tingin ko'y naglalaman ito ng mga sarit-samong mga halamang gamot. Isang punyal na gawa sa kahoy ang kinuha nito sa kanyang silid na kayang paslangin ng halimaw. Ani Mang Goryo, sagrado ang punyal at busog sa orasyon na matagal na niyang kinaiingatan sa mahabang panahon. Ibinigay nito sa akin ang punyal bilang panlaban sa aswang, habang si Tatay Ambo naman ay nagawang hugutin ng mahabang sundang. Bukod dun, isang pinatulis na kawayan ang kinuha ng albularyo bilang depensa sa kanyang sariling kaligtasan. Nang buksan namin ang dahon ng pinto ay tumambad sa amin ang dalawang mabalasik na nilalang na parehong may malalapad na itim na pakpak. Para silang mga taong paniki na sobrang itim ang balat. Matatalas ang kuko at ngipin. Nakakakilabot din ang mapupula nilang mga mata. Kaya pala hindi sila makalapit sa mismong kubo ng albularyo dahil maraming pangontra sa buong paligid na hindi ko naman makita kung anong uri ito ng pangontra. Matandang hukluban. Isa kang malaking sagabal sa amin. Kung nais mo pang mabuhay ng matagal, huwag ka nang makialam pa sa aming mga ginagawa. Bakit hindi ka na lang manatili dyan sa kubo mo? Masyado ka ng pakialamero. Saad ng isang halimaw na may nakakapangilabot na tinig.
Naguguluhan ako, Sir Eric, dahil parehong lalaki ang nasabing nilalang. At marahil, hindi talaga kami ang pakay ng mga ito, kundi si Mang Goryo. Nagkataon lang siguro na nakasabayan namin ang dalawang napakapangit na halimaw. Nagkamali pala ako ng hinala. Akala ko ang mag-amang ito ang pakay ninyo. Matanda na talaga ako. Kung nais nyo akong patayin, bakit pinapatagal nyo pa? Natatakot ba kayong pasukin ang aking kubo? Matapang na wika naman ni Mang Goryo na tila naghahamon. Ang dami mo pang sinasabi, tanda. Bakit hindi ka lumabas sa iyong kural at harapin kami? Masyado ka ng matanda para makialam sa aming mga layunin. Bakit hindi ka nalang manahimik? At ikaw naman, binata, huwag ka nang umasa na gagaling pa ang kaibigan mo. Dahil ilang araw lang ay magiging ganap na siyang halimaw. Ininsulto mo ang kabaitan ng aking ina, kaya dapat ka ring mamatay. Palatak muli ng isang halimaw na hindi ko lubos maisip na nanay pala nito ang matandang babae na maglalako ng longganisa. Dumating sa punto na ipinaliwanag ni Mang Goryo na ang mga halimaw sa aming harapan ay naninirahan lamang sa katabi naming baryo na dating tahanan ng mga magulang nito. Lumipat ito sa aming baryo buhat noong mamayapa ang kanyang mga mahal sa buhay. Matagal na rin may alitan sina Mang Goryo at ang pamilya ng mga aswang. Maliwanag na sa akin ang lahat kung bakit nais nila magparami ng lahi sa aming baryo. Dahil ilan na ang nalagas sa kanilang angkan at matunog na rin ang mga pangalan nito sa mga taga-baryong kanilang pinagmulan. Sir Eric, nanatili lamang kaming nakatayo sa loob ng kural ng matandang albularyo. Tanging yun lang ang espasyo na hindi kami magagalaw ng dalawang mabalasik na nilalang na tinatawag nilang aswang sa layog na kawangis ng manananggal. Ngunit nahahati ang kanilang katawan. Habang nakatayo kami ni Tatay Ambo at Mang Goryo, ay iginayak ko ang aking paningin sa nakapalibot na bakod. At doon ko napansin ang halaman na makabuhay na puno ng tinik. Isa ito sa mga kinatatakutan ng mga aswang at mainam na pangontra sa mga barang. Dahil maraming tanim na makabuhay si Mang Goryo, ay nakaisip ako ng kakaibang paraan. Nagwika ako sa aking ama na pumutol ng maraming makabuhay na pwede naming gawing armas at pangdepensa para hindi kami lapitan ng mga halimaw. Namangha sa akin si Mang Goryo dahil naisip ko ang bagay na yon. Matapos pumutol ni Tatay Ambo ng maraming baging na puno ng tinik, ay ginawa namin itong latigo na ipanghahagupit sa mga nilalang. Hiniwa din ni Tatay ang bunga ng kalamansi at ipinahid ang katas sa mahaba nitong sundang. Perpekto nga ang ginawa kong estratehiya, Sir Eric. Dahil noong maglakas loob kaming lumabas sa koral ay hindi kami nagawang lapitan ng mga ito na tila umuurong ang mga buntot. Bawat hakbang ng aming mga paa ay walang habas naming hinahagupit ang makabuhay. Lumipad ang dalawang nilalang sa himpapawid, ngunit patuloy kaming sinusundan. Bagamat hindi pa rin sila tuluyang nakakadikit sa amin. Hanggang sa lumipad ang mga ito palayo na taliwas sa aming tinatahak na direksyon, na tila nawalan ng pag-asa na patayin kaming tatlo. Inakala ko noon na tuluyan ng naglaho ang dalawang nilalang dahil hindi na nararamdaman ni Mang Goryo ang maitim nilang aura. Subalit, isa lang pala itong panlilinlang na kayang itago ang kanilang presensya. Nabitawan ko ang hawak kong makabuhay nang biglang may humila sa akin sa malagong talahiban at kitang-kita ko ang matutulis nitong kuko. Matapos akong hablutin ay lumipad ito sa ere.
Buti na lang at inipit ko ang punyal sa aking salawal. Dagli ko itong kinuha sa aking bewang at walang alinlangan na itinarak sa tagiliran ng halimaw. Laking pasasalamat ko sa aking sarili dahil hindi pa gaano kataas ang lipad nito. Magkasama kaming bumulusok sa talahiban at dama ko ang matinding sakit buhat ng pagkakahulog. Sa pagkakataong yon ay mabilis na lumapit sa akin sina Tatay Ambo at Mang Goryo. At gigil na pinaghahataw ng makabuhay ang nilalang na dumagit sa akin. Dumating na rin sa punto na walang awa itong pinagtataga ng aking ama sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hanggang sa tabasin ni tatay ang liig ng halimaw, dahilan para maputol ang ulo nito. Nagsusumigaw ang isa pang nilalang noong mawalan ng buhay ang kanyang kalahi. Sumiklab ang galit ng halimaw at hindi na nito makontrol ang sariling sunggaban kami upang ipaghiganti ang kanyang kasama. Hindi pa nga ito nakakalapit sa amin ay ubod lakas na inihagis ni Mang Goryo ang pinatulis na kawayan na nagsisilbi niyang tungkod at asintadong tumama sa dibdib ng aswang na layog. Nang bumagsak ito sa malagong damuhan, ay kinuha sa akin ng matandang albularyo ang punyal at sunod-sunod na itinarak sa lalamunan ng halimaw. Sanhi ng mabilis nitong kamatayan. Sir Eric, hindi ko sukat akalain na mapapaslang namin ang dalawang nilalang na balak kaming patahimikin, lalo na si Mang Goryo na matinding sagabal sa kanilang angkan. Upang makasiguro na hindi na muling babangon pa ang isang aswang, ay pinutulan din ito ng ulo ni Tatay Ambo. Hinayaan naming makahandusay ang kanilang mga bangkay sa talahiban at nagpatuloy kami sa paglalakad patungo sa aming sityo. Medyo malalim na rin ang gabi ng mga oras na yon. Akala ko tapos na ang suliranin ng aming hinaharap dahil napaslang namin ang dalawang aswang na layog. Subalit, noong makarating kami sa bahay ni na Aling Sela, ay nagkakagulo ang mga ito. At ang malinaw kong naririnig, ang malalakas na sigaw ni Pepay, na halatang namimilipit ito sa sakit. May ilang katao din ang nakatayo sa labas ng bahay ng ginang, dahil naalarma ang mga ito sa malakas na sigaw ng dalaga. Noong makapasok kaming tatlo sa bahay ni na Aling Sela, ay tumambad sa akin si Pepay na nakatali ang mga kamay at paa. Sabi pa umano ni Nanay Nida, pinagtulungan nila ni Aling Sela igapos ang dalaga dahil nagiging mabagsik na itong babae. Nanlilisik ang mga mata at nagawang kagati ng sarili nitong tiyahin. Mismong si Pepay na raw ang humiling na itali siya dahil hindi nito makontrol ang kanyang sarili na tila may kung anong bagay na bumubulong sa kanyang isipan na nagbibigay ng matinding pananakit ng ulo na parang tinutusok ng mga karayom. Iniinta din ni Pepay ang bigla ang pananakit ng kanyang tiyan na animoy hinahalukay ang kanyang lamang loob. Nakakagimbal na senaryo ang tinatamasang sakit ng kaawa-awang dalaga na nagbigay ng pighati sa aking puso. Dahil sa sitwasyon ni Pepay, ay kumilos na ang matandang albularyo at nagmamadaling ginamot ang dalaga. Pakiwari niya'y nagsisimula ng mabuo ang likido na pumasok sa katawan ng aking kaibigan para maging ganap itong saling lahi gamit ang paghahawa ng isang layog na aswang. Bago magsimula sa malalim na proseso na alisin ni Mang Goryo ang pagkakayanggaw kay Pepay, ay nakisuyo ito sa amin na lumabas kami ng bahay. Kailangan daw na walang ibang tao habang ginagawa nito ang panggagamot. Aniya, kailangan nito magsagawa ng orasyon at matagalang dasal para bigkasin ang talata sa pulang libreta. Nakakabinging palahaw na lamang ni Pepay ang aking naririnig
habang nasa labas kami ng bahay ng ginang. Wala kaming kaalam-alam sa mga kaganapan sa loob. Makalipas ang matagal na paghihintay ay biglang tumahimik ang dalaga kasabay ng pagbukas ng dahon ng pinto at iniluwa ang pawisan na albularyo. Anito, wag na kaming mabahala dahil mabuti na ang kalagayan ni Pepay. Sir Eric, nasasabik akong pumasok sa bahay ni Aling Sela kasama ang aking mga magulang at kapatid. Tumambad sa aming harapan ang isang kalahating bao ng nyog na naglalaman ng itim na namumuong likido na mismong dugo na idinhuwal ni Pepay. Ang itim na dugo ang maghahatid sa pagiging aswang ng dalaga. Sabi pa ng albularyo, buti na lamang hindi ito ipinagpabukas ang panggagamot sa dalaga. Dahil kung nagkataon ay tuluyan na ngang magiging ganap na halimaw si Pepay sa tindi ng kamandag na pumasok sa kanyang katawan. Sukdulang pasasalamat ang iginawad namin kay Mang Goryo, lalo na si Aling Celia. Bukod sa husay ng matandang albularyo sa larangan ng panggagamot, ay napakabusilak din ng puso nito sapagkat hindi man lang ito humingi ng bayad. Ito pa nga ang nagpasalamat sa amin dahil tinulungan namin siya ni Tatay Ambo na puksain ng 2 mabagsik na nilalang. Subalit wag daw kaming magpakampante dahil buhay pa rin ang matandang babae na maglalako ng longganisa. Anumang oras ay maaari itong maghiganti. At bilang karagdagang pasasalamat sa akin ni Mang Goryo, ay malugod nitong ibinigay sa akin ang punyal na gawa sa kahoy. Sa mismong gabing yun ay nagpaalam na ang matandang albularyo na uuwi sa kanilang bahay dahil kailangan pa nitong sunugin ang bangkay ng 2 aswang na layog na aming pinaslang. At dahil matanda na nga ito ay nagkusang loob kami ni Tatay Ambo na ihatid ang albularyo sa kanyang kubo. Tinulungan din namin nito na silaban ng labi ng mga halimaw. Kinabukasan, kahit na puyat, ay maaga kaming gumising ni Nanay Nida. Nabanggit kasi nito kagabi bago kami matulog na imbis bayaran kami ni Aling Sela sa pagtulong namin sa pag-aani ng mga kalamansi, ay hinangad na lamang ng butihing kong ina na kalahating sako na lang ng kalamansi ang ibayad nito para sa pangkalahatan naming tulong. Isa pat, hindi naman magdadala ng ginang ng ilang sako sa palengke dahil sa nangyari kagabi. Kailangan nitong alagaan ng kanyang pamangkin. Lalo't hinabilin sa kanya ni Mang Goryo na palagi itong painumin ng mga nilaga na halamang gamot na bigay sa kanya mismo ng albularyo. Kahit kulang sa tulog, ay naglako kami ni Nanay Nida ng mga kalamansi. Bago kami umalis ay inaalam ko muna ang sitwasyon ni Pepay. Nakasalukuyan noon natutulog at maaliwalas na ang mukha na nagbigay ng kaluwalhatian sa aking pagkatao. Dinala ko rin ang punyal sa aming paglalako ni Nanay bilang proteksyon. Tila pinagpala kami ng araw na yun, Sir Eric. Dahil hindi pa nga kami nakakatawid sa kabilang baryo, ay marami na kaming parokyano. Sapagkat sariwa ang mga paninda naming kalamansi. Agaw pansin kasi sa mga mamimili ang makintab na balat ng kalamansi na may kasama pang mga berding dahon. Nay, mukhang maganda ang bintahan ng kalamansi. Mabuti pa angkatin na lang natin to lahat kay Aling Sela. Suhestyon ko sa aking ina. Tumango naman si Nanay Nida bilang pagsang-ayon sa aking sinabi. Sir Eric, pumayag naman ang ginang na kami na lang ang kukuha ng kanyang kalamansi at wag na itong ibenta sa pamilihan para hindi na siya mapagod. Kukunin namin ito ni Nanay sa angkop na presyo at kami na lang ang magpapatubo. Dahil hindi naman mahirap ibenta sa merkado ang mga kalamansi, lalo't maraming customer ang gumagamit nito
bilang pangunahing pampaasim sa mga lutong bahay, ay nagpasya kami ni Nanay Nida na maglatag na lang sa harap ng palengke sa tabi lamang ng kalsada na daanan ng mga namimili. Ngunit iniwanan ko ang aking ina sa pagtitinda sa tapat ng palengke dahil naisipan ko ring maglako para makarami kami ng benta. Sa dami kasi nito ay nababahala kami na baka abutin ito ng ilang araw hanggang sa tuluyang mabulok. Kaya't nagawa ko nun maglako sa kabilang baryo. Isang araw sa kasagsagan ng hapon, habang buhat ko ang isang kalakihang basket na naglalaman ng mga kalamansi para maglako sa kabilang baryo sa mga kabahayan, ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Habang binabahay-bahay ko ang isang sityo para magbenta ng aking nilalako, ay bigla kong nasipat ang matandang maglalako ng longganisa sa hindi kalayuan. Nakasuot ito ng itim na mahabang damit at matalimang pagkakatitig sa akin. Dumating na rin sa punto na kung nasaan ako ay nandoon na din ito na parang sinusundan ako. Alam kong may kaakibat na panganib ang bawat matatalim na tingin sa akin ng matandang babae. Kinakabahan din ako ng mga oras na yun na baka tambangan ako nito sa daan na walang kabahayan. Alam kong hindi ito makalapit sa akin dahil kalamansi nga ang aking nilalako. Sa hindi matatawarang takot na nagpabilis sa bawat pintig ng aking puso, ay hinangad ko na hindi na lang ipaubos ang aking paninda. Magtitira ako ng ilang piraso bilang pangontra sa matandang babae, kahit dala ko noon ang aking punyal na itinago sa aking salawal sa bahaging likuran. Natatakot din ako na baka abutan ako ng dapit hapon, kaya't 3:00 pa lang ng hapon ay nilisan ko na ang pinuntahan kong baryo at nagmamadaling naglakad pabalik sa palengke kung saan naroon ang aking ina. Sa aking paglalakad na marating ang isang kalsada na medyo liblib palabas sa balwarte ng nasabing baryo, ay bigla akong hinarang ng matandang babae na may ilang distansya ang layo sa akin. Sa tingin mo ba makakalabas ka pa sa baryong ito? Pagbabayaran mo ng malaki ang ginawa mo sa aking pamilya. Alam kong may kinalaman ka sa pagkamatay nila, katulong ang walang kwentang albularyo. Kaya kong patayin ang mga mahal mo sa buhay gamit lamang ang hibla ng aking buhok. Pagalit na wika ng matandang babae na puno ng galit ang muka. Hindi lang pala ito basta aswang, sapagkat may kakayahan din itong gumamit ng mahika negra. Sir Eric, nagimbal ako sa sinabi ng matandang maglalako ng longganisa. Gayunpaman, hindi naman ako pinanghinaan ng loob dahil 2 alas ang hawak ko na maaari kong gamiting panlaban. Ang bunga ng kalamansi at ang punyal na kahoy. Pakiwari ko'y kaya ko itong labanan dahil matanda na ito. Ngunit biglang nangatog ang aking mga tuhod na halos dinig ko na ang malakas na kabog ng aking dibdib noong lumabas ang isang lalaki at 2 babae na nagkukubli sa matabang puno. Hindi ko alintana na may mga kasama pala itong kalahi. Tumindi ang tensyon nang magsimulang maglakad ang mga ito palapit sa aking ginatatayuan na parang hindi natatakot sa bunga ng kalamansi. Nanginginig ang aking mga kamay nung dukutin ko ang punyal sa aking likuran habang mahigpit ang pagkakahawak. Nasa kagipitan ako sa punto ng aking buhay na kailangan kong lumaban kahit alam kong dihado ako. Habang umaabante ang 4 papalapit sa akin, ay bigla na lang huminto ang mga ito sa kanilang paglalakad dahil biglang dumating ang ilang kalalakihan na basa pa ang mga suot nilang mga damit na matutukoy kong pangkat ito ng mga mangingisda o bosero.
dahil may mga dala silang pana, sagwan at mga sariwang isda na kanilang nahuli sa tinalian sa bandang hasang na makapal na tansi. Lumapit ako sa ilang kalalakihan para humingi ng tulong. Isinawalat ko sa mga ito ang tunay na katauhan ng matandang babae at ang mga kasama nito, na pamilya sila ng mga aswang na balak akong patayin. Noong una inakala kong pagtatawanan lang ako ng mga ito at hindi sila maniwala sa akin. Subalit nagulat na lamang ako nung ilapag ng ilang kalalakihan ng mga nahuli nilang isda at mabilis na nilagyan ng palaso na may nakatali pang tansi ang pana at itinutok sa pangkat ng matandang babae. "Hoy, ikaw na matandang kulubutang muka. Hanggang kailan kayo mamimirwisyo sa baryong to? Alam na ng buong taga-baryo ang lihim ng inyong pamilya. Hinahayaan na lang kayo mabuhay at tahimik dahil taga rito din kayo. Oras na may mangyaring masama sa binatang ito, ay hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat. Huwag nyo na hintayin na kuyugin pa kayo ng buong taga-baryo." Matapang na wika ng isang mangingisda. Ani pa umano ng isa sa mga kasama nito ay ipapaalam nila sa punong kapitan ng mga pinaggagawa nilang sigalot sa kabilang baryo, na ang tinutukoy nito ay ang mismong lugar namin. Nabalitaan kasi ng mga ito na may ilang katao nang nayayanggaw. Hindi magawang mambiktima ng pamilya ng matandang babae sa sarili nitong baryo dahil bistado na sila ng mga taga rito. Anila, oras na para magkaisa ang buong taga-baryo para palayasin sila sa sariling lupang kinamulatan. Dahilan para umalis ang mga ito sa banta ng mga mangingisda. Hindi ko inaasahan noon, Sir Eric. Alam na pala ng mga taga-baryo na aswang ang pamilya ng matandang babae na gumagawa ng mga longganisa. Kaya pala dumarayo pa ito sa ibang mga baryo para magtinda at manghawa ng mga inosenteng tao. Ayon kasi sa mga nalalaman ko sa matanda, ay hindi rin nang bibiktima ang mga aswang na kapwa kalugar nila o kanayon para maiwasan ng mga malaking gulo sa pagitan ng mga pangkaraniwang tao at mga nilalang na nagmula sa madilim na mundo, sapagkat magiging banta rin ito sa kanilang buhay. Nagawa akong lubayan ng matandang babae at umalis ang mga ito papasok sa kakahuyan sa kaliwang bahagi ng daan. Upang masiguro ang aking kaligtasan, ay sinamahan pa ako ng kalalakihan na makalabas sa kanilang baluarte hanggang sa marating ko ang tarangkahan papasok sa aming baryo. Bilang pagtanaw ng utang na loob, ay ibinigay ko sa kanila ang mga tira kong panindang kalamansi na hindi naman nila nagawang tanggihan. Noong makarating ako sa palengke, ay nadatnan ko si Nanay Nida na nakatayo sa isang tindahan, katabi ang mga pinaglatagan namin ng mga kalamansi, kasama ang isang malaking basket. Pinaliwanag ko sa aking ina kung bakit ako natagalan sa paglalako, dahil tinambangan ako ng matandang maglalako ng longganisa. Naikwento ko rin ang ginawang pagtulong sa akin ng mga mangingisda sa nasabing baryo. Dahil sa pangyayaring yun, napagdesisyonan ni Nanay Nida na tumigil muna kami sa paglalako at magtiyaga na lang sa paglatag ng mga paninda sa tabi ng kalsada para na rin sa sarili naming kaligtasan. Sa mahigit 3 araw na paglalatag namin ng mga kalamansi sa palengke, ay pinalad kaming mapaubos ang mga ito. Hindi man kalakihan ng aming tinubo ay masaya pa rin kami ni Nanay Nida, dahil nagawa pa rin namin kumita sa pag-aangkat lang kay Aling Sela. Makalipas ang mahigit 1 linggo, ay nanumbalik na ang dating sigla ni Pepay. Naging malapit kami sa isa't isa at naging malalim ang aming pagkakaibigan. Habang naghihintay kami ni Tatay Ambo sa pag-aani ng mga tanim naming gulay, ay nagtitinda muna kami ng mga kakanin sa palengke
Naglatag ako ng maliit na lamesa ni Nanay Nida at nilalagay ang iba't ibang uri na gawa nitong kakanin. Makalipas ang mahigit 1 taon ay nagsisimula ng mamulaklak ang mga tanim kong kalamansi na matagal ko nang inaalagaan. Sa mahigit 2 taon ay tuluyan na nga naming inani ang mga bunga ng kalamansi na nagbigay ng kaginhawaan sa aming pamilya. Dahil sa tanim kong kalamansi ay nakalikom kami ng sapat na halaga para makabili ng sariling lupa na aming pagsasakahan. Sir Eric, ang pamangkin din ni Aling Sela na si Pepay, ang babaeng aking napangasawa. Bumuo kami ng pamilya at tumira sa iisang bubong. Ang mga tanim naming kalamansi ang nagsilbing pangunahin naming kabuhayan tuwing sasapit ang anihan. Malaki kasi ang kinikita namin dito. Habang lumilipas kasi ang panahon ay tumataas din ang presyo ng nasabing citrus. Nagawa kong tulungan ang 2 kong kapatid na makapagtapos sa sekundarya. Panatag na rin ang loob ko sa mga lumipas na panahon dahil hindi na kami ginambala pa ng matandang babae na maglalako ng longganisa. Marahil natakot ito sa banta ng mga mangingisda na pagkaisahan sila ng buong taga-baryo, dahilan para maubos ang kanilang angkan. Sa taon kung saan mag-asawa na kami ni Pepay, ay namayapa na rin ang dakilang albularyo na si Manggorio at ang aking mga magulang at si Aling Sela ang nag-asikaso para sa libing nito. Sapagkat wala itong pamilya, hindi ko na isasalaysay pa ang buong pangyayari kung paano kami ni Pepay nagsimulang manirahan sa Kalakhang, Maynila. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Eric. Humihingi po ko ng kaunting dispensa kung hindi maayos ang pagkakasulat ng aking panganay na apo. Sana magbigay ng aral at inspirasyon ng karanasan kong ito sa mga taong masugid na sumusubaybay sa inyong programa. Lalo na sa mga listener na kapwa ko magsasaka na umaasa sa mga inaani nilang mga gulay.